Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Nakilala ng housemates ang kanilang espesyal na bisita. Thank you po. Thank you po. Kasabay nito ay ang kanilang bagong weekly task. Kailangan niyong isali ng kantang Kabataang Pinoy sa isang signed song performance gamit ang Filipino Sign Language or FSL. Ngayong gabi, matapos ang kanilang mga paghahanda, mapagtagumpayan kaya ng housemates ang kanilang makabuluhang task? Abangan lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Pagkatapos ng kanilang pag-aaral ng basic FSL, ipinatawag ni Kuya ang task leaders para kumustahin. Princess at Marco, kumusta ang ginagawa nyo ngayon? To be honest, Kuya, lahat ng housemates, Kuya, sobrang saya po and nag-enjoy po talaga kami. At the same time, sobrang dami po naming natutunan about nga po sa culture and sa community po ng deaf people, Kuya. At sa puntong ito, natutunan nyo na ba ang basic sign language? Yes, Kuya. Actually, may mga natutunan na po kami, yung mga survival signs, yung mga greetings. Although, medyo marami po yung information overload po, Kuya. Pero ready naman po kami para magtulungan at para maalala po yung bawat sign language po na tinuro po sa amin, Kuya. Nakikita ko naman mukhang tumatatak na sa inyo kung ano yung mga tinuturo sa inyo nila Rock at saka nila GP. Yes, Kuya. Kuya. Sa akin palagay, ay handa na kayo para simulan ang inyong weekly task. Okay, Kuya. Naihanda ko na ang mga kagamitan sa storage room at maaari na kayong magsimula para dito. Pagbalik sa bahay, agad nilang tinipon ang lahat. Sabi ni Kuya, maaari na nating simulan yung pagsasalin ng lyrics ng Kabataang Pinoy sa sign language. At syempre, tutulungan tayo ni Miss Rack and ni Sir GP para sa ating pagsasalin. Pero ngayon, since may mga natutunan na tayong sign language, pwede na natin siyang simulan, yung weekly task natin. Sa tulong ng kanilang mga bisita, nagsimula na ang housemates isalin sa FSL ang kantang Kabataang Pinoy. Hey. Pangarap. Pakuha. Madali lang po gawin yun sa hand gestures, pero syempre, Kuya, sabi nga nila, may tono yon, may iba't ibang interpretation, basta kung paano mo gagawin, Kuya. So, mahirap na madali. Ang pag-asa. Pinoy ako. Pinoy ako. Pinoy tayo. Hindi nagtagal, ibinigay na ni Kuya ang hudyat para magpaalam ang housemates sa kanilang mga bisita. Kumusta kayong dalawa? Okay. Pagod po, pero masaya naman. Kasi nakapagsira ako ng FSL sa mga housemate. Kumusta ang pagtuturo nyo ngayon? Wonderful. Kasi, di ba, tinuturuan ko sila sa FSL, no? Kabataan Pinoy. Wow! Short time lang, alam na nila agad. Namimemorize na nila yung mga lyrics. Opo, Kuya, agree po ako doon. Napakabilis nilang natutunan. Kahit ako na-surprise po ako, in-expect ko bukas pa na makukuha nila yon, pero surprise talaga ako. Alam na nila. Kaya naman maraming salamat din sa inyong dalawa, GP at Rock. Nagbigay kayo ng oras at ng inyong eksperyensya para mangyari itong pagtuturo ninyo sa mga housemates ko. Salamat din po, Kuya. GP, sa puntong ito, makakalabas ka na muna sa bahay ko. At si Rock, maaari pa ba siyang manatili sa bahay ko? Okay da. Ikaw mag-stay. Sige. Si Kuya. Okay po, mag-stay ako dito. Muling ipinatawag ni Kuya ang weekly task leaders na sila Marco at Princess. Marco at Princess, si Rock ay mananatili rito sa loob ng bahay ko. Kaya naman, Princess, doon siya matutulog sa kwarto ninyo. Okay po, Kuya. Pagpasok sa bahay, agad inasikaso ng girls ang kanilang bisita. Buksan ba ito? Ginagalaw niya.
Sobrang happy din po namin kasi that means na makakasama pa po namin si Miss Rocky na bukasan po yan. Mas madami pa po siyang matuturo sa amin and magagabayan niya po kami sa weekly task. Matutulog na rin, guys? Hindi matutulog na ay. Mamaya pa. Apo. Enter. Bukod sa pagsasalin sa Filipino Sign Language ng kantang Kabataang Pinoy. Pati kami ano ba kayang mahalagang matututunan ng mga housemates sa ating bisitang sina Miss Ra at Sir GP hinggil sa pakikitungo sa mga deaf persons. Yan ang ating pakatutukan. Hello Philippines and hello world! Hello Luis and Gabby! Hi Ate B! Good evening ate, good evening Gabby. At syempre, good evening po sa lahat ng mga kapuso at kapamilyang nakatutok sa atin ngayong gabi. At eto na nga, 21 days na lang bago ang big night. At ngayong gabi, syempre abangan natin kung magagawa ng perpekto ng mga housemates ang pag-perform ng kanilang weekly task in sign language. At paano nga ba ang magiging batayan para sila ay manalo? Yan ang malalaman natin mamaya lang. At para nga mas makilala nila ng lubusan at mas mapalagay ang kanilang loob kay Miss Ra, ay kasama niyang natulog sa bahay ang mga housemates. Naku, kumusta naman kaya ang kanyang panibagong araw sa loob ng bahay ni Kuya? Pilipinas sa Team Online, narito ang kwento. Kinaumagahan, tahimik muling ginising ni Kuya ang mga housemates. Nauna po muna akong mag-ready para magkaroon pa po ng time para makatulog pa po si Miss Rock. Tapos, pag ready na po kaming lahat, tsaka po namin siya ginising. Of course, namimiss ko na din po yung lola ko and at the same time, naaalala ko po yung lola ko po sa kanya. Ang girls, dinulungan si Miss Rock na magkabit ng kanyang lapel. Iniisip ko po siya na baka po meron po siyang kailanganin and of course, talagang gusto ko din pong tulungan po siya, Kuya. Maya-maya, sina Ashley at Joaquin tinanong naman kung anong gustong agahan ni Miss Rock. Nagamit po namin yung Filipino Sign Language po na tinuro niya po sa amin para po magtanong po ng mga bagay po na kailangan po niya or gusto po niya. She wants scrambled, she wants a hot dog, and she wants chocolate powder. Ilang saglit pa ay ipinaghanda na nila ng makakain si Miss Rock. Gumagamit po kami ng sign at ng FSL para tanungin si Miss Rock kung ano ang mga gusto niya or anong mga need niya. Maya-maya pa ay nag-almusal na ang lahat kasama si Miss Rock. Ilang saglit pa ay dumating naman muli si Sir GP, ang chairman ng Kakamay Movement. Kumusta yung conversation niyo kay Ate Rock? Have you been? No, but... So you learn a lot of new words. Stories. Player siya? Maya-maya, tinawag ni Miss Rock si Joaquin. May mga requests po si Miss Rock, kunwari, less salt or kung gusto niya ng ketchup. Ketchup. Oh, I understood that.
Matapos kumain, ginabayan naman ni Sir GP ang mga housemates sa kanilang practice para sa weekly task. Na-practice yun na yun. Na-review nyo. Apo, lahat. Check natin kung malinis na mamaya. Okay. Pangarap na nais abutin, pangarap namin. Pagsasanay lang po talaga sa paggamit po ng sign language po, kuya, bilang form of communication po, kuya. Mas nagiging less mahirap po siya. Yan yung form. Nasa inyo kung saan nyo ilalagay yan, ha? Basta uniform kayo kung nasa right o nasa left. Parehas lang naman yun. Pero, ito, hindi. Okay? Sa kalagitnaan ng ensayo ay ipinatawag naman ni Kuya si Sir GP. Ngayong araw, may iba't ibang mga nakalaan ba na kailangan gawin ng mga housemates? Yung game po, na para ma-practice pa po nila yung kanilang FSL communication skills and leadership and movement as a team. So meron kang inihandang laro? Meron po, kuya. Bali mga stages po yun, kuya, yung laro, and para po mag-communicate po sila. So sa aking udyat ay maaari na kayo lumabas para malaman nila kung yung ipapagawa niya sa kanila. Opo, kuya. Salamat po ulit. Okay. Pagbalik sa loob ng bahay, agad nang sinimula ni Sir GP ang mga laro na susubok sa kaalaman ng housemates sa paggamit ng sign language. We need to practice yung ating signs. Kaya meron kayong earplug. Gusto natin ma-experience ng mga housemates. Ano po yung pakiramdam ng mga deaf kahit sa sandaling panahon. Ang una nating part na to, you have to sign and scoop. Ibig sabihin, meron isusulat na word, you have to sign that. Pag tama yung sign nyo, meron kayong spoon to scoop yung table tennis balls. Ito total natin yung points na nakuha. Talaga pong yung mga words po na everyday naman pong ginagamit, tinatandaan ko na po para kahit papano, kaya ko na din po makipag-usap po sa mga deaf po, kuya. Kuya, na-enjoy ko po talaga tong game na to. And at the same time, ang dami ko rin po natutunan, kuya. And realizations. Sa sumunod na laro, ibinigay sa housemates ang instructions gamit lamang ang sign language. All of us work with Build. Inumin. Gamit yung Color red. Naging masaya po ako dahil naalala ko po at nagamit ko po sa mga laro na yun ng FSL, kuya. Papatong sa tower. Meron po silang first-hand experience, mas nagkakaroon po tayo ng empathy Nagkakaroon po ng puso yung mga bagay na nalaman nila nung mga unang araw. Sobrang hirap, kuya. Nakaka-frustrate lang po kasi nga po hindi po kami pwedeng magsalita and hindi din po namin marinig yung isa't isa, kuya. Bale, ang mata lang po talaga and syempre yung hands namin para makapag-communicate. So, kahit papaano, nakapagtulungan po kaming as a group, kuya, dahil nga po sa FSL na natutunan namin, kuya. Eye-opening experience po talaga yung activity namin, kuya. Although, kung iisipin po, parang gumawa lang po kami ng simpleng activity. There's more depth into it po, kuya, na talagang nakapagbukas po sa akin ng bagong perspective. Nakapagbukas po sa akin para sa mga bagay na hindi ko po nakikita at nararanasan before. Okay po. Matapos ang naging activity, kinamusta ni Sir GP ang mga housemates. Pwede nyo na alisin yung earplug. Okay, how was the experience? Mahirap. Actually, nung sa amin nga po, kahit nakakapagsalita at saka nakakarinig kami, mahirap pa rin po kami makipag-communicate. Nagtatalo-talo pa rin kami. Pero lalo na ngayon na hindi kami makapagsalita at saka makarinig na, mas mahirap pala talaga. Mas mahirap pala. Mas mahirap. Tsaka super frustrating po. Hindi mo Super frustrating. yung sarili niya. Yes. Can you imagine ang mga deaf na hindi sila naintindihan ng mundo sa paligid nila? May gusto silang sabihin? Ano nararamdaman? Frustrate. Frustrate ka. Kasi hindi sila maintindihan. Ito laro lang to. For them, it's a matter of life. Buhay nila yun.
grabe po yung naparealize niya sa akin yung gaano po ka-importante ang maging grateful po sa kung ano pong binigay sa amin ni God. Ako po, sobrang thankful ko po talaga sa inyo na naging bisita po namin kayo. Tapos kasama pa po namin kayo sa weekly task. So naging way rin po kami para ma-spread yung awareness po sa barrier na meron nga po. Pero ako po natutuwa po ako kasi natuto po kami mag-sign language. Kasi nung una po namin nakita si Ma'am Rack, medyo hindi po namin siya maintindihan. Nagsaspell pa po kami sa couch. So natutuwa po kami na mas naiintindihan po namin si Ma'am Rack. Hindi lang po si Ma'am Rack, hindi yung mga deaf din po. And also, ang dami na pong naging house guest po dito sa bahay ni Kuya. But I can say na si Miss Rack po yung isa sa mga siguro pinakamalaking impact po sa mga buhay po namin dito sa loob ng bahay po. Wow! Wow! I can say that po wholeheartedly. I think every single one of us po. And she's one of the best house guests na. Yes, agree pumunta po dito kaming sa- lahat. Yes. Paano bang agree? Agree. Agree. So ngayon natutuwa ako na hindi na lang kayo nakakapag-sign kasi naririnig nyo na rin sila. Marami na ang nakakarinig sa kanila. At mas rarami pa dahil sa inyo. Thank you, Sir GP. Thank you po. Ngayon, bilang kami po ni Princess ang weekly task leader, siguro bilang pasasalamat po namin mga housemates sa inyo, pagbubutihan po talaga namin yung magiging weekly task namin. Thank you so much. Balik ensayo ang housemates at sunod na itinuro ni Miss Rack ang rap part ng kanyang kabataan Pinoy sa housemates. Tara na. Hoy. Di na pwedeng tayo manahimik. Memorize rin. Enjoy. Halika dito, sama na sa amin. Mahirap po, Kuya. Siyempre, parang nag-learn ka po ng new language. Market ba kinabukasan ng Hindi ganon. Ganon. Kinabukasan, Or na? kinabukasan natin, hawak namin. Nabuo na po namin yung song, Kuya. Actually, tapos na po siyang kailangan na lang po namin is i-polish talaga siya, Kuya, and kailangan sabay-sabay kami. Dahil halos buo na ang FSL version ng kanta, ipinakita na ng housemates sa kanilang mga bisita ang kanilang natutunan. Uy, ako naiyak. Thank you so much po, Sir JP. Thank you so much. Okay lang. Ganito po, pag iiyak ka, sasabayan ka po namin. Dito po kami. Yeah, appreciate ko lang because, pangarap yun eh. Isang sphere ng society, media and entertainment na mapakita ang skills ng mga deaf. You're showing it to them na, hindi mo kayo deaf, na meron palang beauty sa culture ng mga deaf. Na kahit ang music, pwede palang ipakita sa sahig. Thank you sa inyo. Kayo matatalino, kayo gumawa ng sit-up. Ako, sasayang pero ang ganda ng output niyo. Wow! Naging proud ako. Ngayon na nakita ko yung lyrics, huwag kang tumayo. Diba? Nagawa niyo, Thank you, housemate. Lahat sa inyo, thank you. Kasi napakaganda yung lyrics, napakaganda, parang bumagay sa mga deaf talaga. Diba na, yung karapatan nyo, ilaban nyo. Kasi marami sa mga deaf na abuso.
Pero walang alam ang maraming tao. Parang I'm just living my life normally. Tapos may mga taong gano'n na pala yung nai-experience sa mundong to, kuya. Just because they can't hear, kuya. Natutunan ko po dahil po kay Sir GP po at saka po kay Miss Rock na gamitin po namin kung ano pong meron kami para po makatulong po dun sa mga taong nangangailangan po nun. Kaya salamat ako na kay God. Blessing din kayo sa amin. Thank you. Ulit. Maya-maya pa, ipinatawag ni Kuya ang task leaders. Ngayong araw ay lalabas na ng bahay ko sina GP at saka si Rat. Alam ko malaki ang ginampanan nilang papel para matulungan kayo sa inyong ginagawang task. Inais ko rin naman na mabigyan niyo sila ng maikling mensahe. Ang housemates nagbigay ng mensahe kay Miss Rack gamit ang Filipino Sign Language. Hi. Miss Rack, thank you. You're so kind to all of us. Thank you for being my friend. Oh my God. Hi, Miss Rack. Thank you for teaching us FSL. You're so kind. I love you. I love listening to your stories. I love you so much. When you came in here, I got shocked. I saw someone who's like me, same as me. It's also deaf. I've always wanted to learn how to sign. I thank you so much for all of it. I'm very happy. Thank you for your assisting me. Kung nagulat ako, lahat kayo interested. Masaya kami sa community, sa this community. Pagkatapos magbigay ng mensahe, nagpaalam na ang housemates sa kanilang bisita. GP at Rat, labis akong natutuwa na kayo ay nagbigay ng oras at nagbigay ng panahon para mabigyan ng pagkakataon na ipaintindi sa mga housemates ko at sa akin din ang halaga ng Filipino Sign Language. Kaya labis ako nagpapasalamat dahil minulat niyo ang aming mga mata at binuksan niyo ang aming mga tenga. Wake up ko, open mind. Lagi ninyong tatandaan na dito sa aking bahay ay lagi kayong may espasyo. Kuya, maraming salamat po. Naging proud ako. Kasi yung FSL na dala namin dito. Na-appreciate ko kasi nag-open yung mind ninyo sa wake up ko para lahat na tayo inclusive. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli. Maya-maya pa, ipinatawag na ni Kuya ang task leader sa confession room para sa isang mahalagang anunsyo. Nais kong ipaalam sa inyo na bukas na magaganap ang inyong final performance para sa Kabataang Pinoy Sign Song. Ngayon, upang manalo sa inyong ika-15 weekly task, may inimbitahan din akong isa pang miyembro ng Kakamay upang panoorin at husgahan ang inyong magiging performance. Kailangan maintindihan ng inyong bisita ang inyong magiging sign song performance. Dahil pagkatapos nyo, kailangan niyang isulat ang mensaheng nakuha niya mula sa inyong Kabataang Pinoy Sign Song Performance. Bago magtapos ang araw, muling nagpaalala ang mga task leaders sa mga kasama para sa kanilang weekly task.
Ang key dito, basta kabisado nyo lahat, hindi kayo dapat kabahan. And as long as kaya tayo kakabahan kasi alam natin sa sarili natin na hindi tayo nakapag-prepare ng gaano. So, to reach that level of confidence, we need to prepare then as much as we can. So, let's go! Kinabukasan, simula pa lang ng araw, panay na ang ensayo ng lahat ng kanilang sign song. Neng, tubig, ay masasabing di mo kakayahan. Galing, ay makikita. Talagang pagkagising po namin sa umaga, lalo na po ako kuya, pinaktis ko po ng paulit-ulit po yung kantang Kabataang Pinoy and talagang every small detail po kuya or yung mga actions po na ginagawa namin, lalo na po ako, talagang kinokorek ko po kuya. Maya-maya, pagpunta nila sa living room, Oh, wait. Dito tayo. Yo. Sa garden na sila. matapos makita ang bleachers kung saan sila magtatanghal, sina Marco at Princess, agad na tinipon ng mga kasama para ayusin ang kanilang magiging pwesto. Doon tayo sa Palita tayo ngayon. Siyempre po kuya, kinakabahan po and nandun din po yung pressure kuya. Kasi pakita natin. Talagang iniisip ko lang po kung ano pa po yung mga paraan upang masigurado bilang task leader na handa po yung bawat housemates. Pantay ka rin, Princess. So bale, ito na yung formation natin. Okay? Okay, nice. Talagang gusto ko pong malinis po kuya yung mga actions na gagawin ko po kuya para po maihatid po kuya yung tamang message po ng song or kung ano man po yung gusto naming maiparating po sa kanila at mas maintindihan po nila kuya yung kantang Kabataang Pinoy. Especially po kuya na performer po ako kuya. Run muna natin yung sabay-sabay ulit. Sabay-sabay. Patiin ako ng copy mo. Sabay-sabay. Okay. Tapos kumakanta lahat para mag-practice. Sa line 2 hanggang sa lahat ng gagawin lang. So gawin natin yung line 2. Pangarap namin magtagumpay sa lahat ng gagawin. So hanggang dun lang sa gagawin. Short. So, magtuturo ako Wow! Director! It is really an honor na gampanan po yung pagiging leader sa isang napakagandang mensahe, kuya. Para sa akin, kuya, talagang ikinagagala kong gawin ng maayos at tama, kuya. 2, 3. Para subukin kung kabisado na ng lahat ang sign song, inisa-isa ni Marco ang housemates. 3 and Pagkada namin may pangarap na nais abutin. And sabi nga sa kanta, kami ang kinabukasan. So, ayun nga po, be an inspiration and to use our voices din to spread awareness, kuya, sa mga nangyayari nga dito sa bansa natin. Iba na tayo ngayon, walang di magagawa. Sabihin nyo, kaya natin to. Sa pamamagitan po nung kanta nga, naipapakita po yung kung ano po yung kakayahan natin, hindi po nalilimitahan. At yung mga bagay na pwede pa nating magawa bilang kabataan ay limitless at endless at nasa sa atin po yun kung paano po natin makakamit ang tunay na tagumpay. Habang papalapit na ang performance, ang ilang housemates nakaramdam ng kaba. Buti nakabahan ako. Nakakatakot. Kaya talagang mahalaga po para sa amin, lalong-lalo na po sa akin kuya, na maiparating po namin yung mensahe po kuya, hindi lang po kuya sa mga taong parte po kuya ng deaf community po kuya, kundi sa lahat po ng mga tao kuya. Kasi ayoko magkamali kasi yung sinabi ni Sir JP, di ba, sa atin, madaming mabubuksan na mata dahil doon sa gagawin na interest na binigay sa atin nila Sir JP. Ako ayoko na magkamali. Ayoko matira. Ilang sandali pa, kinuha na ng task leaders ang kanilang susuotin para maghanda sa nalalapit na performance. Guys, bihis na. What the? White na tayo? White. Oh! Ang pag-style daw ng polo, ito lang kailangan nating sundin. Naka-tuck in and ipo-fold hanggang elbow.
it, tuck in hanggang elbow yun. Okay? Habang nagsisimula na sa pagbibihis ang housemates, nasa confession room na ang bisita na manonood ng performance nila, kasama sina Miss Rax at Sir GP. Maligayang pagbabalik sa aking bahay at mukha kayong may bagong kasama. Maaari ba muna siyang magpakilala sa akin? Dennis. Sign name. Dennis. Philippine Association of the Deaf. Member ng board. Trustees. Si Sir Dennis nga ang makakatulong ni Kuya para masukat ang sign song performance ng housemates. Hindi niya alam kung anong kanta ang pino-perform ng mga housemates natin. At para malaman kung tamang paggamit niya ng Filipino Sign Language, dapat maisulat ni Sir Dennis ang mensahe ng kanta kung paano niya ito naintindihan mula sa kanyang panonood. Housemates, para magtagumpay, kinakailangang mapaintindi ninyo ang napiling kanta sa pamamagitan ng Filipino Sign Language. Humanda na ang lahat. Ang inyong sign song performance ay magsisimula na ngayon.
Sobra po yung feeling ng fulfillment, kuya. Parang natanggal lahat ng stress, ng pressure na naramdaman namin, kuya. Super grateful ko lang po talaga, kuya, na nagawa namin ng maayos yung task, kuya. That's so tough. Yeah, bro. Siyempre, malaking factor po yun para sa akin na dapat maipanalo po namin ni Princess yung weekly task. Pero yung weekly task po namin, it is so much more than just a task, kuya. It is a calling. Sa pamamagitan po ng weekly task na to, kuya, maririnig po yung deaf culture, kuya. Maging tama kaya ang pagkakaunawa ni Sir Dennis sa signed song na ginawa ng housemates? Matapos ang performance ng housemates, muling kinausap ni Kuya ang mga bisita sa confession room. Una sa lahat, maraming salamat, Dennis. Para masaksihan ang sign song performance ng mga housemates. Ngayon, sa puntong ito, ang iyong mga naisulat ay pakiiwan muna sa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos makuha ang resulta, tinipon na ni Kuya ang lahat. Housemates, Yes, kuya. natapos na ninyo ang inyong ika-15 weekly task na beyond words. At gaya ng ating napagkasunduan, upang kayo ay magtagumpay, kinakailangang maunawaan at maisulat ng inyong bisita ang mensaheng nais iparating ng inyong kanta. Kaya naman, nais kong ipaalam sa inyo na kayo ay nagtagumpay sa inyong 15th weekly task. Congratulations, husband. Housemates, ang mga hamong inyong hinarap ngayong linggo ay nagsisilbing paalala na ang tunay na pakikinig ay hindi lamang nagmumula sa tenga, kundi higit sa lahat sa puso. Naway patuloy ninyong bigyang puwang at unawain ang bawat taong inyong nakakasalamuha. Anumang pagkakaiba ang mayroon sila. At sumakses nga ang mga housemates na may panalo ang kanilang 15th weekly task. Pero bukod sa budget, parang mas marami pang aral at realization ang nakuha ng mga housemates. Kaya naman, housemates, good job sa inyo. Yes! At matapos kang magtulungan para sumakses sa weekly task, nako, eto na, back to the game na ulit. Sino kaya sa pagitan ng ating mga kapamilya na sina Lela at Joaquin at kapuso na sina Caprice at Marco ang magwawagi at magmamay-ari ng spot sa ating Ultimate 8? Nako, yan ang inyong kailangan abangan bukas.